Alam mo, ngayon, ang prinsipyo ng mga ngayon, ng mga kontraktor at ng mga congressman, itodo nyo na. Kasi hindi natin malalaman at ang hinala pa nga nila magiging susunod na presidente ay si Vice President Sara Duterte. So 6 na taon na naman silang gutom sa pagnanakaw. Oh, yan ang totoo. Kaya sabi nila, ngayon na ang pagkakataon na magnakaw tayo ng todo-todo, isagad na natin. Wag na natin alam mo yun, wag na tayo itodo na natin ito. Ayun. Kaya alam ko na to eh. Alam ko mangyayari to eh. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga Banateros, dito kayo sa Banateros. Dahil dito sa Banateros, yung mga info natin, hindi ho nanggagaling kung kani-kanino. Sinabi ko na sa inyo nagkaroon ng, di ba? Hindi ko lang pinangalanan siya. Pero sinabi ko na sa inyo, isang party list ang namumuno sa pera at talagang kinakamkam lahat. Hindi ko lang pinangalanan. Kasi alam mo naman yun, mahilig yun demanda. Diba? No. Pero kita nyo ngayon, lumabas ang katotohanan. Tama, mali? Sabi ko sa inyo eh. Ay, nako. Ito. Pakinggan nyo ito ha. Yung sinasabi kong ito na talaga susunod na Pangulo, pakinggan nyo. They are the reason they are Vice President and President. Ito kasi dumalaw. Ito yung yung may-ari nung Kamuning Bakery, naalala nyo yun, nagpa-interview si Vice President Sara Duterte. O, tingnan ninyo ha. President of this country, they are exceptionally good politicians. They are very good. Si Vice President Sara Duterte, when she came here, the effect on the crowds, I saw her effect on the crowds. I saw her impact and charisma, not only towards the media. It was standing room only here. There are so many media, so many camera, and so many people lining up outside, record number of people lining up. She has a charisma that is almost unequaled. Si Vice President Sara Duterte, I saw her effect on the people and the way she genuinely, sincerely enjoyed mingling with the people. I was surprised. There are so many people pushing, asking for a picture with her, selfie, want to shake her hand, want to touch her lang. Tapos I saw people crying. People who saw her, they would cry. A few of them became... Tigil tayo dito. Baka kasi sabihin ng iba, ganyan naman kayo mga Duterte. Mga panatiko kayo, paiyak-iyak pa kayo. Wrong. That cry is a cry for help. That cry is a desperate cry. Out of, alam mo yun, frustrations na nangyayari sa ating bansa. Na parang, BP Sara, ayusin nyo yung bayan namin pagdating ng 2028. Maawa ka na. Maawa ka naman sa amin. Yun eh. Ako yun eh. Sabi ko sa inyo, I really expect something. Even if I'm a Duterte supporter, magsasalita ko hanggang maging presidente si BP Sara Duterte. I will support her to the core. Talagang voluntary, I will support VP Sara Duterte hanggang sa kaduluduluhan. But, pag nanalo siya, I would really demand na magkaroon ng isang matinding revolusyon sa loob ng gobyerno. Ano ibig sabihin nun? Talagang overall. Hindi pwede itong yung same people, same shit. Magagalit ako pagka ganun. Kailangan talagang mapalitan lahat, maayos. Kasi itong bansan to, wala na. Tangina, wala nang hope. Kailangan na talaga ng isang matinding revolusyon sa loob. Maglagay ng talagang mga righteous people, righteous officials. Hindi lang yung dahil sumipsip nung panahon ng kampanya. Hindi. Dapat talaga yung mga matitinong magtatrabaho. Marami naman dyan eh, yung talagang matinong nagtatrabaho. Yung magtatrabaho lang, hindi ako magnanakaw. Magtatrabaho lang. Sapat na sa akin yung sahod ko. Ganun.
Dapat ganun ang kunin talaga ni Vice President Sara. At sana ganun talaga. Yan po ang dahilan kung bakit umiiyak ang tao. Out of desperation, malungkot, na nalulugmok na kasi tayo sa ano na tayo sobra na, sagad na sa kabutuhan yung ating korupsyon. Kaya naiiyak na at humihingi na ng rescue. Alam mo kung ba't ko nalaman yan? Kasi nung panahon na nagkausap kami pa ni Pangulong Duterte noon, naalala ko noon sa ano ba to? Sa Davao, doon sa Kingdom. Hindi pa andun pa si Pastor, first time ko ma-meet si Pastor Kibuloy noon. Yes, andun din si Pangulong Duterte. Yun talaga ang ano namin. Kaming mga vlogger doon, mga banateros, yun talagang sinasabi namin na, Mr. President, hayaan niyo po ba ito? Anong mangyayari sa atin? Ganito. Kasi kinikwento niya na nga kung sino si Marcos. Pababayaan niyo po ba ito? Alam mo, may mga sinabi siya sa amin. Pero, kung kami nga, naiiyak din at that time. It doesn't mean, ina-idolize namin si Pangulong Duterte na parang Diyos. Hindi. Naiiyak kami kasi alam namin na kasi doon pa lang sinasabi na ni Pangulong Duterte, wala, we're doomed. Babagsak tayo. Alam mo, doon pa lang sabi ko, patay tayong bata ka. Ang tagal na nun Pero ganun, eto na, nangyayari na. Hysterical pa. Talagang sabi ko, ano to, santo ba? Talagang parang artista na parang santo na they love her. And yung staff ko, I saw the effect. And she is very good with the people. She has this common touch. She's like a movie star, charismatic person, very unique. And when she came here during the Pandesal Forum of World Pandesal Day, her answers and conversation to the media, to me, very heartwarming, very down to earth, very non-politician effect. I was amazed. Her answers, like, I asked her, Ma'am, there are so many problems in this country today. There are so many political problems, flood control, corruption crisis, economic crisis, price of rice crisis, everything crisis. What is, sabi ko, maiba naman to change the topic. What about your personal crisis? What was your worst personal crisis? How did you cope with it? What can you share? Nagulat ako, for somebody who looks very young, I googled immediately how old she was, 47 years old. Sabi niya, her crisis, aging. Nagulat ako, aging. Like pagkatanda. Okay. Nagulat ako because she doesn't look old, number one. Number two, that is one thing that everyone in the world will encounter or are encountering or struggling with. Or on a daily basis. I'm sure you ask your parents, your grandparents, they have to struggle with it every day, every year. It's something sad happening na not big crisis, but it's a major crisis na very interesting. Totally unexpected answer, and the way she recounted it, very unexpected. She started by saying, every morning when she takes a bath, when she shampoos daw, her hair daw. Ang descriptive. Nahuhulog daw ang hair niya. 50 daw na bibilang niya. 50 na. Nag-worry tuloy ako for her. Everybody, alam mo, you could hear the pin drop in the entire place. Grabe ang daming media, ang daming camera. Then suddenly everybody was talagang, just listening. Talagang you could literally hear a pin drop. The way she was narrating, the way ang galing niya magkwento. So that's actually interesting, Wilson, right? Yes, yes. That time ba nagsabi din ba sila that ito lang yung topics na pwedeng pag-usapan right during this event, or hindi naman, wala namang bilin or anything? Very interesting. Yung mga assistants niya were telling us, pwede ba na the topic would be not too long because there will be many people lining up outside. Sana daw yung talk should not be too long. Okay. Tapos everywhere she goes kasi, people talk about politics. Okay. Everywhere she goes, people ask about politics. Siyempre, So mga assistants niya will say, baka this session would be less on politics and more about your event. Yeah.
more about the bread, about food, about And then, like your question, you asked Yes. her personal Yes. life, right? But surprisingly, Okay. when the media kept on raising their hands, sabi ko, I could not accommodate all this media. They came all the way Yung siyempre, here. yung tanong nila, politika. Yes. So I asked her, and in fairness to her, walang problema siya. Wala siyang prepared questions, walang ano, wala siyang sinabi, walang question na ganyan, wala naman. Bakit? May naalala ko eh. Oh, yung ayaw umatin ng debate. Tama, mali. Ayaw umatin ng debate, tapos nagpahanda ng question. Kasi nga, bobo. Pangalawa, may mga iniiwasan topic. Si VP Sara Duterte, sige lang, tanong kayo. Anong gusto niyong tanongin? And I was surprised, like, she was telling very personal stories that could relate to everyone. Okay. I think I could see why she is so popular and why the father is very popular. Number one, they come across as very authentic. They not speak the language. scripted. They speak the language of every ordinary person. Okay. They don't parang speak over you. Parang some politicians, when they talk, parang they're reciting something to the... they're really, Okay. And Reciting to the... Parang kilala ko yung tinutukoy niyo, sir, ah. Yung reciting to the moon. Hindi, pero alam mo, eto yung may-ari ng Kamuning Bakery, try mong imbitahan si Marcos. Tingnan mo kung same response ng mga tao. Baka sumigaw pa na ikulong na yan eh. O kaya sumigaw pa na Marcos resign eh. O kaya si Ontiveros, itry mo rin. Tingnan mo. Try mo rin. Kasi may pangarap maging presidente eh. Try nyo rin yun, sir. Para fair naman. iba effect, I don't know how to describe it eh. Yung charisma, the word charisma, meron siyang X factor. If there's an election today for any position, landslide siya. Amazing charisma. Okay. Totoo yan. Landslide. Sigurado yan. Alam mo, sigurado yan. Kaya huwag kayo maniniwala doon sa di ba? Sinabi na nga ni Marcoleta yung sa survey. Yeah. Sa survey nga, hindi nga siya lumalabas. Lagi siyang kulelat, pero nag-top siya eh. Yeah? Kaya huwag kayo sigurado ko, sa 2028, lahat ng survey nabili na yan. Package na yan. Billion na yan. Tandaan ninyo, may billion silang flood control project. Billion na yan. Sigurado yan. Di ba? Sigurado ho yan. Oh. Kaya siguradong lalabas dyan, mababa si VP Sara Duterte. Huwag kayo maniniwala dyan. Alam mo, ako from my experience on mga Duterte, they're not perfect people. They're not perfect politicians. From the father to the daughter, pati yung mga anak niya. Hindi yung mga perfecto yan. Meron niyang mga, alam mo yun, mga personal na kamalian, personal na rough edges, ika nga. Pero if there is one thing that really will struck you, is their authenticity. What you see is what you get. Hindi ka nila bubulahin. Yung what you see is what you... Kung ano yung kausap mo, ganun sila. Hindi sila yung magpapakit sa'yo, babaguhin nila yung lengguwahe nila just to look, alam mo yun, to look good. Hindi. Yan ang napansin ko sa mga Duterte. Siguro, nakuha nila yan sa tatay nila eh. Yung tatay nila, kahit minsan kinakabahan na yung naalala ko nung kinakabahan yung mga tagapagsalita ng Malacanang noon eh. Kasi pag bumitaw si Pangulong Duterte, yari kayo. Wala yan. Hindi yan, alam mo yun, take it as it is. Kaya gusto ko rin yung mga mga hirit ni Panelo nung time na yun. Take it as it is. Hindi na kailangan paliwanag yan. Yan na yan. Oo. That's a joke? That's a joke. Bakit kayo maniniwala? Oh, pag sinabi niyang, that's a joke, but this one is true. Oh. Alam mo yun, ganun. Yung mga anak din, ganyan. Kaya nga kita nyo ngayon, kaya ang mahal ng tao eh. Kasi alam mo, ang tao, galit na ho sa mga mukhang mabait.
Mga katulad nila, Ontiveros, na bait-baitan, pero alam mo naman yung baho. Yung mga katulad ni Trillanes, na bait-baitan. Yung katulad ni Kiko, halimbawa yung si Kiko ngayon. Kiko, yung Kiko ni Sharon Cuneta. Sa mga pinklawan, sa social media, I think sa mga TikTok, sa Twitter, sinasabi nila, tingnan nyo na, si Kiko, pinagmamalaki nila ngayon si Kiko, sa, ba apelido nung lintik na Kiko? Kalimutan ko na yung apelido ni Kiko. Grabe tanda mo na yung... Basta yung niya, yung senador, Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan, yung asawa ni Sharon Cuneta, sabi daw ng mga pinklawan, tingnan nyo na, ang baba ng kanyang salin. Naniwala naman kayo. Alam mo, sabi nga ni Marcoleta, I think Marcoleta nga ba nagsabi nun? Ang salin, kasama dyan, supposedly, yung asawa mo. Sa pagmamayari ng asawa mo. Hindi lang ikaw. Hindi yung ba asawa si Sharon? Don't tell me ganun lang ang kita ninyo. Hindi kasi marami nasasabi. Pinapaliwanag ko nga. Bakit ang laki ng pera ni Dito Lapid, ni Soto, at saka ni pangalan nito? Si Robin Padilla. Kasi dating mga artista yan. Malamang sa malamang, noong panahon na yon, may pera sila, sobrang yaman nila, di ba? Artista. Kasi noong unang panahon, mayayaman ng mga artista. Hindi ngayon. Ngayon, wala na, latak na. Noong unang panahon, pagiging artista ka, marami ka talagang pera. Milyonaryo ka talaga. Lalo na mga ganyan, tipo nila Lito Lapid, nila Robin Padilla. O kahit si Soto, dahil alam naman natin si Soto, araw-araw yan. At production nila yung Itbulaga. So, hindi natin sila mabiblame na they have money. And there's nothing wrong kung marami kang pera. Wala namang masama ho doon. Tapos, siguro, nilagay nila sa pangalan nila kasi they're not planning to run sa office, kaya nilagay nila sa pangalan nila. Tapos, eventually, nung tumakbo na sila, hindi na nila pwedeng tanggalin sa pangalan yun. Napaka-obvious naman. Diba? So, kaya sila mayaman. Walang problema doon. There's nothing wrong with that. Ang hindi ko mag-gets yung mga katulad ni Kiko Pangilinan na ang baba ng pero yung asawa niya, ganun. Remember sabi nila sa SALN daw, kailangan kasama yung asset din ng asawa mo. Mahirap si Sharon Cuneta. Parang duloko nyo kami. Anong kinaugnayan nito? Doon sa kwento kay BP Sara Duterte. Kasi nga po, ang mga pinklawan, especially yung mga politician, yung mga dilaw politician na yan ang kanilang number one na katangian. Hypocrisy. They are so hypocrite, pretending to be clean, pretending to be not corrupt, na parang Alama Rojas. Ganon yung nila, yung mag-iinom ng tubig sa yun yung ganong klaseng hypocrisy meron itong mga pinklawan. Magkakasama na ho sila dyan. Sila Ontiveros, sila Pangilinan. At hindi ko maintindihan, itong mga tanga-tangang Gen Z na to, Gen X ba? Gen Z? Nagpapaniwala. Nagpapaniwala kay 18 million lang. Salokohin niyo. Di ba? Ang mga Duterte, walang ganyan. Kung ano yung meron, yun na. Hindi ho sila yung nagpapakit pa sila. Di ba? Kaya sila minahal ng taong bayan. At kaya siguradong sa 2028 mananalo silang presidente.